si Sara talagang hindi talaga tatantaran nitong si PBBM. Talaga maghihiganti siya dahil sa pagkaka-aresto ng tatay niya. Yan yung ultimate plan eh. Kailangan maging presidente si Sara. Once na maging presidente si Sara, siguradong babalikan niya si PBBM, babalikan niya si Romualdez, at lahat ng mga suporta kay PBBM. Sigurado yan ka-coffee. Kaya nga nagdodoble sikap na yan eh. Endorso ng mga politiko eh para manalo sa pagkasenador na siyang mag-absuelto sa kanya once na umusad ng impeachment trial. Anyway, headline to ng GMA News Online at ang ibang pahayagan ka-coffee. Sinasabi ni VP Sara, Marcos should be held accountable for Rodrigo Duterte arrest. Tira mo na? Lumabas din sa bibig niya. Kasalanan ni PBBM bakit nakulong si Digong dyan sa ICC. At kinakailangan managot si Marcos. As simple as that. Hindi si General Torre, hindi ang DILG, hindi ang DOJ, kundi si Marcos ang dapat managot sa pagkakaresto kay Digong. Una, sino ba kasi ang nagkaso kay Digong dyan sa ICC? Si PBBM ba? Bakit ang sisi nyo kay PBBM? Bakit si PBBM ang mananagot? Sino yung nagtukhang ng 30,000? Si Bato? Si Digong? Ano kinalaman ni PBBM that time? Bakit ang sisi ngayon? Ang masaklap pa dito, maraming mga DDS naniniwala bulag kung ano sabihin ni Sara totoo. Bakit si PBBM ang sisisihin ninyo so wala siyang kasalanan dyan? Kung bakit nakulong si Digong, siya ang may gawa niyan. At least meron pa siyang chance na magpaliwanag, at least hindi siya pinatay, at least hindi siya tinukhang. Meron pa siyang opportunity na ipagtanggol ang kanyang sarili, and kung inosente siya, for sure, mapapatunayan niya na inosente siya. Yan ay kung inosente siya. Pero sa korte na yan. Pero bakit ngayon, ang narrative ninyo ngayon, kailangan si PBBM managot. Si Marcos ang dapat managot kung bakit na-aresto si Digong. Unfair kayo. Hindi kayo nagiging patas kay PBBM. Kanina nabasa ko lang to sa ibang platform sa politico.com, nabasa ko yan. Sige. And then nakita ko to sa GMA. Kinagatan ng GMA yung balita na yan. Vice President Sara Duterte said that cases President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. should be held accountable for supposedly allowing the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte, and his eventual transfer to the International Criminal Court or ICC. Sigurado si Sara na si PBBM ang nag-allow para maaresto si Digong. So lahat yan, kasalanan ni PBBM. Itong mga eng-eng na DDS, naniniwala. Kasalanan talaga ni PBBM yan kasi sinabi ni Sara. Hindi mo na pwedeng contestin yan kasi absolute truth na sa kanila yan eh. Kahit na walang kinalaman si PBBM dyan sa krimen na ginawa ni Digong, kung totoo man, at again, patuturayan nila sa ICC, si PBBM ang sinisi. Anyway, ugali na nila yan. Yung pagkakabulgar sa kalokohan ni Pulong Duterte, politically motivated din daw, kasalanan din ni PBBM. Yung pagkaka-aresto kay Kibuloy, dahil sa mga nagreklamo sa kanya, kasalanan din ni PBBM. So yan ang narrative nila. Paulit-ulit, lahat yan kasalanan ni PBBM. Lahat yan politically motivated. Grabe si Inday dito kaya ganyan na lang katindi mag-endorso ng mga senatoriables eh. Kasi kinakailangan niya makakuha ng enough number diyan sa Senado na boboto pabor sa kanya sa impeachment. Kasi noon pansinin mo, di naman nag-iikot yan eh. Noon, di niya naman, mini-mention yung mga kandidato, di niya naman mga ini-endorso yan eh. Vic Rodriguez, di niya nga minention yan eh. All of a sudden, ngayon, buong Duterte, ni-endorso na. Hoping na mananalo sa Senado. Si Amy Marcos, in-endorso niya. Si Camille Villar, in-endorso niya. Alam niya na nasa kabila yan. Kasi kinakailangan niya ng as much vote as possible. Kasi once na umusan ng impeachment trial, maniningil siya. And once na hindi siya ma-impeach, may chance siya na maging presidente. At ayan na nga, yung plano nila na paghigantihan si PBBM, sisigilin nila si PBBM at ang mga malapit dito, magagawa na nila once na presidente na si Sara Duterte. Tira mo? Ugali ng mga taong ito, kala mo na walang kasalanan. Pero ang confidential funds, hindi may paliwanag. Yan lang yun eh. Simple lang yun eh. Paliwanag ninyo yung confidential funds. Saan ninyo ginastos ang confidential funds? Bakit hindi nyo ma-explain yan? Tapos todo explain kayo kung paano na-aresto si Digong, paano nagbigay ng go signal si PBBM na dalhin dyan sa ICC. Antindi, di ba? Pero sa confidential funds, no comment. Hoy mga DDS, wake up. Pagkape na kayo para magising kayo. In an exclusive interview with Marisol Abdurrahman of GMA Integrated News, the Vice President said she believes that a higher official than Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, Interior Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Marbil, and CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III should be held accountable for what happened to her father. Yun talaga pinaniniwalaan niya. Lahat yan may mando ni PBBM. Hindi lang yung mga tao na yan, hindi lang yung mga secretaries. Bagamat alter ego ng presidente yan.
Hindi siya convinced dyan. Meron talaga nag-utos dyan. Ito ang sinasabi niya, and I quote Sara Duterte, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas. Ganyan ka-direkta ha. Ganyan niya sinabi na dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Unquote. Sabi ni Sara Duterte. Andun pa rin talaga sila, naniniwala pa rin talaga sila na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ilang beses lang in-explain ng ICC yan eh. Yung krimen ni Digong naganap habang miyembro pa tayo ng ICC. Yung iniimbestigahan nilang krimen, naganap, miyembro pa tayo ng ICC. Hindi pa nag-withdraw ng membership ang Pilipinas, hindi pa man nag-take effect ang membership ng Pilipinas dahil again, may 1 year po na palugit. After your submission ng intent mo for withdrawal, 1 year pa mag-take effect yan. Itong mga krimen ni Digong at ni Bato, naganap yan, miyembro pa tayo ng ICC. Pero naninindigan sila, no, walang jurisdiction ng ICC. Sa Pilipinas, yes, pero sa taong may sala sa kanila, meron. O sige, kung hindi manghihimasok ang ICC, paano na makakamit ng hustisya dito mga biktima? Hustisya para sa pamilya nila na tinukhang at walang kalaban-laban. Estudyante, bata, mga inosente, yes, yung iba totoong adik. But again, wala pa rin kayong karapatan na tukhangin yan. Kung hindi dahil sa ICC, paano nila makakamit ang hustisya? Sige, bigay ninyo. What do you expect? Magfa-file sila ng kaso nung panahon ni Digong? Isang pupulutin yung kaso na yan. Hindi itatapon lang yan, ibabasura lang yan. Kung panahon ni Digong, isinampa yung kaso na yan eh. Buti nga may ICC para kahit pa paano makamit ng hustisya. Dito sa mga tinukhang na walang kalaban-laban. Oy, Bato, ang tagal ng warrant of arrest ni Bato ha. Sabi ni Sara, and I quote again, hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon, hindi mangyayari yan kung walang approval ng presidente. Sabi ni Sara. If ever, sige. If ever, may approval ng presidente. Let's assume natin ka-coffee, may go signal ng presidente yan. Bakit naging gano'n ang desisyon ng presidente? Mag-reflect kayo sa sarili nyo. Sige, real talk tayo. Mga DDS, bakit naging gano'n kabilis? Kasi for the longest time 3 years 3 years si PBBM ng presidente. Oh, naging maingay ba yung issue ng ICC? Wala. Bakit biglang naging mainit ang issue ng ICC? After 2 years or 3 years? Dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga DDS. Dahil sa iyo, Sara Duterte. Dahil sa iyo, Harry Roque. Dahil sa iyo, Maharlika. Dahil sa inyong mga DDS na hindi nyo nirespeto yung presidente, binastos ninyo yung presidente. Nag-iinit ang presidente. If ever na merong go signal ang presidente, na-expedite, napabilis ang pag-aresto kay Digong. Kasi kung tutuusin, kung si PBBM walang pakialam dyan, if ever, nag-a-assume lang ako kung wala siyang pakialam dyan, pwede niyang hayaan yan Matapos na lang yung kanyang termino, wag hayaan na ipa-aresto yan si Digong ng ICC. Pero hindi na sobra-sobra na yung ginawa ninyo. Tinawag niyo siyang bangag, tinawag niyo siyang adik, ginawan niyo ng fake videos, tinawag niyo siyang weak leader. O biruin mo, kung ano-anong tinawag ninyo. At masaklap, pinagbantaan mo na tsutsugiin mo yung buhay. Sa tingin mo, hindi magre-react ang presidente? Para saan pa presidente siya? Napakaraming resources ng presidente. All at his disposal. Nagigets ninyo yung ka-coffee? Isang utos lang yan, kayang gawin. Presidente ka Pero kayo, hindi nyo na-realize yun. Binastos ninyo. Tapos sa termino ni Digong, anong ginawa nyo? Si Digong, nakisawsaw pa. Kasalanan din ng mga maisog. Kasalanan nyo rin. Pagod na yung matanda. Kakaray-karayin ninyo. Dadalhin ninyo sa maisog rally ninyo. Ang gagawin ng matanda dahil takles sa madaldal kung ano-anong sasabihin against the government. Hindi mapipigilan ng bunganga. O tuloy na aresto. If ever I'm assuming nag-a-assume ako na may go signal ang presidente dyan. Total yan naman ang sinasabi nila. Sa madaling sabi, kasalanan ninyo. Bakit na-aresto si Digong? Ang masaklap, ang sisi nyo sa gobyerno. Oy, unfair naman yan. Unfair naman yan. Sana na-realize ninyo yan. Try to reflect. Hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan. End of quote. Kasi dapat daw may approval ng presidente. Ay di kasuhan niyo ang presidente. Kidnapping pala Ganun lang yan O si Amy Marcos nag-imbestiga, may results siya. May findings siya. Bakit di niyo kinasuhan ng presidente? Nagpasa kayo ng
findings ninyo, comprehensive findings ninyo dyan sa investigasyon, nasa ombudsman, final ni Amy Marcos. In fact, may nagsagot na ang ombudsman, pinagsasalita to sila Boying Rimulya, at ng iba pang mga respondents doon, pinapasagot. Bakit hindi nyo sinampahan ng presidente? Di ba? And let the Solicitor General explain or defend the president. Di ba? Hindi nagmamatch eh. Si Sara, sabi niya, si presidente ang may kasalanan, pero sa investigasyon ni Amy Marcos, dyan sa Senado, hindi si PBBM ang respondent. Hindi nirekomenda na kasuhan ng presidente. Baka hindi kayo nag-uusap. Hindi nagmamatch yung sinasabi ninyo. Or, tulad ng sinasabi ko sa mga previous commentaries ko, hindi kayang birahin ni Amy Marcos ng direkta si PBBM. Takot pa rin siya kay Marcos. Para sila Marcos, no? Takot pa rin sila kay President. Kaya hindi niya nirekomenda si PBBM na kasuhan. Samantalang itong si Sara, ang sinasabi, dapat ang presidente ang managot. At sisingilin niya ang presidente. Hoy, mag-usap kayo. Hindi kayo consistent. And definitely, hindi nila talaga makakasuhan ng presidente dahil nakaupo pa siya. Isa ilalim po ng batas ng Pilipinas, may immunity ang presidente na kasuhan habang siya ay nanunungkulan pa, habang siya ay nakaupo. O yun na lang. Kaya hindi pinapakasuhan si presidente. Di karma ninyo yan. Kaya nga, ang ginagawa talaga nila ngayon, nag-e-effort sila maparami yung kanilang boto para makapagpanalo ng mas maraming senador, si Sara Duterte, kaya nag-i-endorso para pag dumating na yung pagboto nila dyan sa Senado, once na umusad na yung impeachment trial na yan, papabor kay Sara Duterte. Diba? Yan ang ginagawa nila. Good luck kung iboboto siya. Iboboto ng taong bayan, itong PDP, itong Duterte. Dalawa lang malakas dyan eh. Unless may mga magta-trader na naman, once na nagbotohan na, hindi titingnan yung merit ng kaso, boboto pabor kay Sara. Nako, magkakalaglagan na. Antabayanan natin yan.